Isang binatilyo na biktima ng kidnapping sa Maynila ang nakatakas mula sa mga dumukot sa kanya. Arestado ang isa sa 4 na suspect. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Dahil may kaanak na nasa City Hall ang umano'y biktima ng abduction sa Intramuros, Manila, sa MASA o Manila Action and Special Assignment ang City Hall, nagsumbong ang biktima na itago natin sa pangalang JR, 14 na taong gulang. Bago dalhin sa ospital, ikinuwento ng biktima ang nangyaring pagdukot umano sa kanya. Nakatambay raw siya sa harap ng isang convenience store sa Solano Street nang lumapit ang dalawa sa mga sospek na nakilalang sina JV Nunez at tiyuhin ito na si Roberto Nunez. Makailang beses daw siyang pinagsusuntok ng mga ito at kinaladkad papunta sa umano'y hideout ng mga sospek sa Magallanes Street. Bali sa statement ng biktima, ang mga suspects ay dati nilang runner itong biktima sa alleged nilang illegal drug activities. Nung nakita siya ng mga suspects, agad-agad siyang pinagbubugbog at allegedly abducted. Sinamahan kami ng isa sa mga pulis ng MASA para puntahan ang crime scene. Hiniling niyang huwag siyang ipakita at huwag kaming bumaba ng sasakyan dahil delikado. Ayon sa kanya, sa compound na ito, sa loob ng pulang gate daw sa Magallanes Street, nagkukuta ang mga sospek. Sa salaysay ng biktima, sa loob ng kwarto, sa loob ng compound siya dinala at tinalian ng wire sa kamay at paa. Piniringan pa raw siya ng mga sospek at muling binugbog, pinagpapaso ng sigarilyo at hinampas ng baril sa nguso. Allegedly, dyan siya dinala. Yan, sa may kanto na yan. Dahil loob na yan, Oo, hindi pa loob. naman natin na pupunta saan. Hindi pa alam. Kasi may mga bahay-bahay dyan. Pero nandyan yung mga illegalista. Sa statement ng biktima, pinagbubugbog daw siya, pinagpapalo ng baril sa ulo, itinali pa ang kamay. Habang nakapiring at nakikiramdam, narinig daw ng biktima na papalabas sa mga sospek ng kwarto. At narinig din daw umano niyang balak siyang ipasalvage. Hinalaan pa na isang nag-aasit na rin sa mga sa mga pulis. Kaya siguro talagang plano lang siyang patayin. Nang maramdaman daw niyang wala ng tao sa loob ng kwarto, tinanggal niya ang wire sa paa at tumakas. Dito sa eskenita, sa bandang likod ng hideout ng mga sospek, nakalabas ang biktima. Lumusot. Diyan siya nakalusot. So ibig sabihin yung hideout sa likod niyan? Doon sa kabila. Sa banda Doon tayo, doon pa. Okay. So nakatakbo na siya dito. Hanggang doon. Sa liig niya. Clothes daw eh. Yun yung Mga tela, pinansakal. Tapos sir, sa kamay, barbed wire. may wire. Tapos ano pa ho yung nakita sa kanya? Duguan siya. Buong katawan, duguan. Okay. Tapos Wire. basag ang uso, gano'n. Basag ang uso Nakita niyo na. na, di ba? Nakita niyo. Pero bago makalabas ng Intramuros ang biktima, nakita raw siya ng mga suspect na noong mga oras na yon ay pinaghahanap na siya sakay ng isang kotse. Dito siya binangga ng 4 na beses. Dito Nung siya nakarating nung nakatakas siya, dito siya lumabas. Okay. Tapos dire-diretso siya rito, 4 na beses siyang binangga rito. Kahit bugbog sarado at nakatali ng wire ang dalawang kamay at pinagsasagasaan ng 4 na beses, tinangka pa rin ng biktima na makatakas sa mga suspect. Dito sa lugar na ito, nakita niya ang bakod ng golf course na yan. Umakyat siya dyan at tuloy nang nakatakas. Saka siya dumiretso sa kapatid na nasa City Hall at nagsumbong sa MASA. Nadakip ang suspect bandang alas 11 ng umaga sa tulong ng pinagsamang puwersa ng MASA at SWAT PNP. Ang 3 pang suspect at large pa rin. Kakasuhan ng 4 ng kasong abduction at frustrated homicide. Cesar Apolinario, GMA News.